So hello guys, good morning. So magandang araw sa lahat dyan. So welcome back guys, dito pa rin sa aking channel InSeMix Vlog. So ngayon guys, dito tayo sa isang water tank. Ayan, nasa likod natin. At saka may pressure tank, yung booster. So meron tayong gagawin dito kasi mayroong nagka-problema itong motor ng booster pump guys. So ito yung gagawin natin ngayon. So nandito siya guys. So yan, ito yung kanyang motor oh. So tingnan natin yung problema dito guys, may tubig na lumalabas dito sa pagitan ng motor at saka pump. Ito, kapag pinaandar natin to, may tubig na lalabas dito. So tingnan natin muna, pandarin natin. Ayan, paandar na siya guys. Ngayon lagyan natin ng pressure. Yan, may pressure na pumasok. So tingnan nyo ng mabuti guys. So dito, ayan, nagsimula ng tumulo yung tubig. Yan o, yan, sumirit siya guys. Yan, so malakas yung tubig guys. Yan, mawala siya kapag binuksan natin yung valve, i-release natin yung pressure. Kapag hinto ng guys, pump, doon pumasok yung pressure, tapos lumabas dito. Pero hindi guys, kahit hindi siya nakahinto, kahit nakaandar siya, basta tumataas na yung pressure, tulad niyan, tumutulo na siya. Yan, tumutulo siya guys. Unti-unti siyang lumakas. Ayan, sumisirit na sa taas. Ayan, lalo na kapag nakapatay na yung pump. So yun. So bakit nagkaganyan siya guys? Ang dahilan dyan, nakaranas ng matinding init yung motor ng water pump. Tingnan lang, palit tayo doon sa kabila. So dito sa kabila guys, ayan, nakikita klaro. Ayan, klarong klaro yung agas guys. So ang dahilan niyan, nasira na yung mechanical seal dito sa loob, or yung tinatawag na shafting seal sa ibang term. So sa ibang hardware tinatawag yan na oil seal, pero hindi naman yan oil seal kasi hindi oil yung lumalabas dyan or pinipigilan dyan, kundi tubig. So ang tamang term dyan guys, shafting seal, shaft seal, or pwede rin mechanical seal. So yun yung sira dyan guys. So yung mechanical seal kasi guys, may rubber yan sa gitna. Siya yung nagsisilyo ng axle ng water pump para hindi lumalabas yung tubig. Kasi guys, ito yung pump, ito yung motor. So dyan yung mechanical seal nakapwesto. So pinipigilan niya yung tubig na hindi lumabas sa axle kasi umiikot yung guys, axle dyan. Yan, tumitik na siya. So ngayon sasabihin ko sa inyo kung bakit nagkaganyan siya, bakit nasira yung mechanical seal guys. So yun, sasabihin ko sa inyo guys kung bakit nagkaganyan, bakit nasira yung mechanical seal. So
dito guys, nakapisto yung mechanical cell. So ito yung motor. Ngayon, kasi itong water system na to guys, maubusan ng tubig tong tangke, which is doon kumukuha itong water pump na to dito sa malaking tangke. So ipapasok niya dito sa pressure tank, which na ito ang nasisilbi na pressure booster. Kasi nga guys, yun yung tangke nandito lang, napakababa lang mula dito. So hindi masyadong mataas, kaya yung tubig kapag gravity yung ginagamit natin hindi malakas, kaya nagdesisyon tayo na lagyan ng booster para malakas yung tubig, kasi napakarami yung sinusuplayan dito. Isang ano kasi ito guys, apartment, ayan, kaya marami ang gumagamit ng tubig. Ngayon mahina siya, yung gravity lang, kung gravity lang yung gagamitin, kaya naglagay tayo ng booster. So ano nga, naubusan ng tubig to, kasi minsan meron pang isang pump dyan guys, yan yung kumukuha sa balon, yan yung balon, binubumba ng pump dito, ikakarga niya dito sa malaking tangke, tapos itong pump naman na ito dito kumukuha sa malaking tangke at pinapasa niya dito sa pressure tank, tapos nire-release, sinusupply ng pressure tank doon sa isang apartment. So ngayon itong pump na to magluloko minsan, hindi gumagana yung hot valve, kaya naubusan ng tubig yung tubo at saka yung pump. At pag andar niya, kasi isang automatic to guys, pag andar niya ulit hindi na siya nakakahigop ng tubig, kaya andar lang siya ng andar, hindi, walang hinihigop na tubig. Ngayon naubusan tong tangke, ito naman laging na andar to. Ngayon pag andar niya walang tubig na nahigop dito sa tangke, so yun, iinit itong motor guys, hanggang umiinit din itong pump niya. Ngayon pag umiinit na itong buong water pump, maapektuhan itong rubber ng mechanical cell, lalambot siya. So yun, ikot ng ikot, so masisira siya talaga guys. So yung dahilan guys, bakit masisira itong mechanical cell. Sa lahat ng pump guys, ganito ang mangyayari. Kaya minsan kapag may magko-comment sa akin, bakit hindi na daw aandar ulit yung kanilang water pump, kakatihan mo na. So marami kasi marami ang makikita ko na dahilan guys, kasi hindi ko makita, hindi ko alam kung ano talaga yung diferensya nila, kaya sasabihin ko na lang kung ano yung maaring dahilan ng kanilang problema sa kanilang pump guys. Kaya ano talaga to, tinitingnan ko talaga to guys, at kasama ito sa sinasabi natin sa mga comment na isa rin dito, tinitingnan natin dito. Kung may sira to guys, yun, aagas yung tubig dito, lalo na kapag umandar na yung pump hanggang sa malakas na yung pressure, aagas yung tubig dito. So yun yung palatandaan guys na sira na yung mechanical cell dito. So ibang pwedeng dahilan guys kapag uminit itong pump, itong mga adapter dito guys, lalo na ito PVC, yan medyo maluwag na nga to guys. Ayun na, makikita niyo yung marka ng tubig dito. So yun yung palatandaan na talagang umiinit to, dahil pag umiinit to guys, lumalambot itong PVC at yun, magkakaroon na ng leaking dito. So kailangan mo na naman itong lagyan ng tiplon na makapal para magsisilyo siya ulit. Pati dito guys, sa suction line, yun, lalambot din to guys, at isa rin tong dahilan na hindi na makahigop yung water pump niyo ng tubig pagpaandar niyo, pagkatin niyo ulit. Kasi nga kapag lumuluwag dito, papasok na yung hangin,
So yung tubig na hihigupin ng pump hindi na buo, magre-reduce siya, lumiliit yung tubig hanggang sa mawala na talaga yung tubig guys. So ito, pwede itong dahilan na hindi na mihigop ng tubig yung mga water pump ninyo. So yun guys, sinasabi ko lang sa inyo kung ano ang maging epekto kapag umiinit ng masyado yung ating water pump dahil sa andar ng andar na walang hinihigop na tubig. Dahil itong water pump, sasabihin ko ulit-ulit sa inyo, yung bumubuhay lang sa ating water pump ay tubig. Ito yung kanyang nagsisilbing cooler, dahil pag umaandar to, ito yung nagpapalamig dito guys sa pump dahil may tubig na dumadaan dito. Pero kung hindi tumatakbo yung tubig, nandito lang at nakaandar at nakaikot tong water pump, mag-iinit to guys. Pag bukas nyo dito, parang mainit na tubig na galing sa thermos, kaya lumalambot ito talaga guys. Yung mga ano dito, lalo na sa mga PVC na adapter, male adapter po ang tawag dito guys, dahil sa nasa outside thread siya. So yun yung gagawin natin dito guys. Aayusin natin to, tanggalin natin to, at subukan nating tingnan, kunin at palitan itong mechanical seal. So yun guys, tanggalin na natin to. So yun, sa pagtanggal po dito guys, kakalasin na natin tong mga onion dito. Naglagay tayo ng onion dito saka dito para sa ganitong pangyayari. Yung pump yung may diferensya, madali lang tayong magkalas dito. Yan. Tapos meron tayong nilagay na valve dito. Sasara natin to guys para yung tubig hindi napapasok pag kinalas natin tong onion. Pati itong isa pa sa supply, naglagay din tayo ng isa rito. Yan. So sasara din natin yan, dahil pag hindi natin yan sinara, pag open natin dito, dadaan yung tubig palabas dito guys sa onion. Kasi nilagyan natin ng bypass to guys. Kapag yun may sira yung pump, gravity lang yung gagamitin natin kahit mahina, basta't mayroon guys. Ito yung ginawa natin. Kapag nakaandar yung booster pump, isasara natin to. Pero ngayon, sa ngayon naka-open to dahil nga hindi umaandar yung booster pump. Yung tubig galing dito sa tangke, yan dadaan siya dito. Naglagay din tayo ng main valve dito dahil pag dito may sira din guys, isasara din natin to. Ngayon kung dito may sira, wala tayong magagawa guys, at kailangan nating ubusan ng tubig tong pump para ma-repair natin dito. Pero for the meantime guys, yung may mga sira, kapag nandito sa after the tank, dito lang natin isasara. Tapos dito ito yung isasara natin kapag hindi tayo gagamit ng bypass. Yan, meron din tayong onion na nilagay dito para pag yun nga may mga maintenance purposes, yun dito lang natin ikakalasin tulad ng mga valves dito. So ayan, nakasara na tong valve guys, itong dalawa. So pwede na natin kalasin dito itong onion na to guys. Pwede nating buksan to. Tigas ito. Ayan. So ito. Ayan. Ito na isa. Matigas guys. Kailangan itong dalawang kamay gagamitin. Tigas Allah, kahit man. Ayun. Yan, tanggal na siya guys. Yan, tanggal na yung dalawa. So pwede nating tanggalin yung pump. Pag
pagkatapos nating tanggalin din dito sa kanyang electrical wiring. Ayan, may pressure switch dyan para makuha natin yung pump, kasi kailangan nating ialis yan dyan para ma-repair natin, dahil mahirapan tayong repairin kapag nandyan siya. So tanggalin lang natin yung mga wiring, pero bago ang lahat guys, kailangan i-off muna natin yung breaker para safety tayo palagi. Mayroon ng breaker dito. Yan. Okay. So naka-off na siya. Pwede na natin galawin yung wire connection dyan sa terminal niya. So, tanggal yung wire. So yun, pwede na natin tanggalan yung guys. Yung pump. Ito. Ayan siya. Tanggal na. So dito natin ilalagay. Yan. So ayan siya guys. Medyo mainit dito ba. Doon tayo. Guys, tanggalin natin itong tatlong bolt. Niya maangat na siya. So yun guys, ito yung casing. So ito yung kanyang impeller. Kailangan natin i-pull out guys. So guys, dadalhin muna natin ito dito sa bahay para nandun kasi yung parang pang pull, pang ano natin guys, pang bunot. So mamaya na doon na tayo sa bahay
ano guys, doon na natin tapusin. So kita-kits doon guys. So yun guys, kinalas na po natin yung pump, yung motor. Yan o, ito yung kanyang tawag ito, rotor. Tapos ito yung kanyang pump dito. Ito yung ano, karugtong. Yan o, ito yung pump yan. Ayan. So dito yung maliit lang yung pump niya guys, maliit yung kanyang impeller. Ayan, sa 0.5 HP. Tapos yung kunin natin dito, kaya natin binaklas yung kanyang mechanical seal or shaft seal natin. Ito na po yung bago guys. Ayan. Ayan. Tapos ito yung luma. Ayan, yung sira guys. Ayan. So pahirapan po yung pagbaklas natin kasi napaka ano guys, kalawang dito. Ayan. Hindi lang natin na video kasi matagal yung natanggal guys. Kaya ngayon natanggal na siya. Ayan. So ito po yung ano, kanyang motor, yung winding niya guys. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na winding. Ayan. Copper magnetic wire po yung nandito sa loob. Ayan. So ito po yung masusunog guys kapag uminit tong masyado yung motor. Ayan. Yung mga kita niyo, yung mga wire guys. Yan po yung magnetic wire, bronze po yan. Ito pa sa kabila oh. Yan. Tagos po yan dito sa kabila. So ito po yung masusunog kapag umiinit masyado yung motor. So yan, kabit na siguro natin. So guys, puno po natin yung kabit. Sunod to guys. Circlip guys. Tapos ito yung lock. Lock ni guys. Ito na. Filler guys. Yan.
Dito lang siya guys. Okay. Pasok na dito. Guys, tapos na. Ikot na siya.
testing natin. Testing natin guys. Yeah. Okay. So yun, kapit na natin. So kita-kits doon guys. Alright guys, nandito na tayo. Tapos na yung ano guys, napalitan natin ng mechanical seal, yung pump. So dito pinakabit na. Ayan. So ito yung posisyon niya guys. Yan. So okay na siya, ready to testing na. Lagyan pa natin ng guys bolt. So guys, tapos na, plaster na siya. So nabalik na yung dati niyang posisyon. So yan, start natin guys. So yung testing, yun, pumasok pa. Makiat na yung guys, makiat na yung pressure. So kanina guys, yung tubig dyan, nakikita natin dyan dito sa gitna. Yung tingnan natin. So ayun na guys, okay na siya. So yun, sundan natin ang pressure. Yun. So makikita natin dyan kanina may tubig na lumalabas dyan. Ayan yan kanina. So ngayon wala na guys. Yan dito, sumisirit yung tubig siya dyan kanina guys. So pagkatapos natin palitan ng mechanical seal, ayun, wala na, silyado na dyan. So yun, successful na tayo guys sa pagpalit ng mechanical seal na nasira dahil sa yun, sobrang init dahil sa umandar yung pump na walang hinihigop na tubig, umiinit yung motor, tapos ayun, nasira yung mechanical seal. Tapos dito sa mga ano niya guys, dito sa mga yan, dyan, adapter, hinigpitan na natin yan, nilagyan natin ng tiklon kasi lumuluwag dyan. Alright, so yun guys. Okay, so yun, hanggang dito lang muna itong video natin guys kasi tapos na tayo. At maraming salamat pa rin sa inyo guys, sa mga walang sawang sumusuporta at nagtiwala sa aking channel. Maraming salamat guys. So God bless sa ating lahat. Bye bye.